Dalawang pink na linya. Iyon ang sumalubong kay Charles sa maliit na bintana ng pregnancy test na nanginginig niyang hawak. Dalawang malinaw na guhit na parang sentensya, isang hatol na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Isang malamig na takot ang biglang gumapang mula sa kanyang tiyan paayat sa kanyang dibdib. Pinipiga ang kanyang puso hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Hindi dapat ganito. Hindi dapat takot ang una niyang maramdaman. Dapat sana ay tuwa. Dapat sana ay maluhang punong ng pag-asa. Pero habang nakatitik siya sa dalawang linyang iyon sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng banyo, ang tanging nararamdaman niya ay ang papalapit na unos. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay, naramdaman ang lamig ng tiles sa kanyang mga braso. Napasandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili. Huminga ka, Carla. Huminga ka. Ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang ngabaga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na dagundong ng sarili niyang pulso sa kanyang matainga. Paano niya sasabihin kay Marco? Si Marco, ang kanyang mundo, ang sentrong lahat ng kanyang pangarap. 5 taon na sila. 5 taon na nga pangarap na makasama, namga planong sabay nilang binuo. Pero sa lahat ng kanilang pinausapan, ang pagpapakasal, ang bahay na gusto nilang bilhin sa Antipolo, ang nga bansang gusto nilang puntahan, hindi kailanman napasama sa usapan ang isang bata. Hindi pa ngayon. Isang malakas na tawa mula sa sala ang pumuni sa nakabibinging katahimikan ng banyo. Boses ni Marco. Ang boses na iyon na kayang magpatunaw en lahat en kanyang alalahanin, pero ngayon, parang lalo lang nitong pinabigat ang krus na kanyang dinadala. Sa isang mabilis na kilos, itinago niya ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang duster at binuksan ang gripo. Nagilamo siya, pilit na iwinawaksi ang bakas ng gulat at takot sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla, ang mamata ay nanlalaki sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Okay ka lang, Carla, bulong niya sa sarili, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Magiging okay ang lahat. Ande ka. Lumabas siya ng banyo, dala-dala ang isang pakengiti. Naabutan niya si Marco na nakatayo malapit sa bintana, may kausap sa kanyang cellphone. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa tagumpay. Ang mata ay kumikinang sa pananabik. Yes, sir. Opo. Sir. I won't let you down. This is the opportunity I've been waiting for. Masiglang sabi ni Marco sa kausap. Thank you po ulit, sir. Makakasa po kayo. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Charla. Ang ngiti ay abot tenga. Hindi man lang nito napansin ang pamumutla niya o ang panginginig ng kanyang makamay. Masyado itong abala sa sarili nitong kaligayahan. Babe! Sigaw niya, at sa dalawang habang ay nayakap na siya nito ng mahigpit at inikot sa ere. Babe! Nakuha ko! Nakuha ko ang promotion! Talaga? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Kahit ang puso niya ay parang binibiyak. Oh! Ako na ang bagong project manager. At hindi lang yan. Sabi niya, ibinaba siya pero ang nga kamay ay nanatili sa kanyang baywang. Kasama sa promotion ang training sa Singapore for 6 months. Can you believe it? Tayong dalawa sa Singapore. Ito na yun, babe. Ang simula ng lahat na pangarap natin. Napangiti si Charla, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata, tayong dalawa. Ang nasalitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Paano na kung hindi na lang sila dalawa? Ipagluluto kita ng paborito mo ngayong gabi. Sabi ni Marco. Puno ang pagmamahal. Adobong manok with extra garlic. We have to celebrate. Tonight is for us, babe. Para sa future natin. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na dati na bibigay sa kanya ng kapanatagan, pero ngayon dulot lang ng lalong pagkabahala. Pinanot niya itong magtungo sa kusina, masayang kumakanta habang inihahanda ang masangkap. At si Carla, naiwang nakatayo sa gitna ng sala, hawa-hawa ang sikretong tila isang bomba na anumang oras ay sasabo at wawasak sa lahat ng mayroon sila. Ang amoy ng bagong lutong adobo ay pumuno sa kanilang maliit na apartment, ngunit hindi nito nagawang pagaanin ang loob ni Carla. Ang hapakainan ay puno ng kanilang mga paborito. May kanin na umuusok pa, adobong paborito ni Marco, at isang boteng murang red wine na binili nila para sa espesyal na okasyon. Naksalin si Marco sa 2 kopita. Para sa atin. Sabi niya, itinaas ang kanyang kopita. Para sa promotion. Para sa Singapore. Para sa kinabukasan. Itinaas din ni Carla ang sa kanya.
Ang patama ngang kanilang makopita ay lumihangang isang matinis na tuno na yumani sa kanyang kaluluwa. Uminom siya, umaasang ang ala ay mabibigay sa kanya ng lakas ng loop na kailangan niya. Habang kumakain sila, walang tigil si Marco sa pakwento tungkol sa kanyang maplano. Ang tsondo na gusto niyang rentahan sa Singapore. Ang nga lugar na gusto niyang puntahan. Ang nga bagong obligasyon niya sa company. Si Charla ay tango lang ng tango, paminsan-minsan ay ngumingiti, pero ang isip niya ay lumilipat. Ang kamay niya ay paulit-ulit na dumadapo sa bulsa ng kanyang duster, nararamdaman ang matigas na hugis ng plastik na naglalaman ng kanyang katotohanan. At pagbalik natin galing Singapore, papatuloy ni Marco, may sapat na tayong iPhone para simulan ang down payment sa bahay sa Antipolo. Isang master's bedroom, 2 extra rooms para sa magiging home office ko at guest room. Perfect, di ba? Ito na. Ito na ang pagkakataon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Marco! Nagsimula siya, pero ang boses niya ay nabasat. Tumigil si Marco sa pagkain at tumingin sa kanya. Ang nga mata ay puno ng paalala. Bakit? Babe? May problema ba? Kanina ka patahimik. Huminga ng malalim si Charla. Ang nga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang puting bagay na nakpabagong lahat. Inilapa niya ito sa mesa, sa pagitan ng kanilang nga plato. Katabi ng nga buto ng manok at mumo ng kanin. Ang dalawang ping na linya ay tila mas naging matingkat sa ilalim ng ilaw ng kanilang hapakainan. Napakunot ang nuni Marco. Kinuha niya ito. Tiningnan. Binaliktad. Tiningnan ulit. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Pagkatapos ay dumating ang pagkalito, at kasunod nito, ang isang bagay na mas malami, pagkainis. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay kalmadong ngunit may pahiwati ngang panganib. Hindi ko alam kung paano. Nagsimulang magpaliwanag si Charla, nanginginig ang boses. Akala ko nakingat tayo. Marco. Buntis ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalo sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng ref sa kusina. Ibaksa ni Marco ang pregnancy test sa mesa na parabang ito ay isang maruming bagay. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Hindi, sabi niya, umiling. Hindi pwede. Carla, are you serious? Kailan pa ako nabiro tungkol sa ganitong bagay, Marco? Sagot ni Carla, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mata. Anak natin to. Biglang tumayo si Marco at nagsimulang maglakat-lakat sa sala. Ang kanyang makilos ay balisa, punong galit. Anak, Charla, pinausapan na natin to. Wala pa sa plano. Paano na ang promotion ko? Paano na ang Singapore? Paano na ang mapangarap natin? Sisirain mo ang lahat. Hindi ko sinisira. Tumayo na rin si Charla, ang takot ay napapalitan na ng sakit at galit. Bakit parang kasalanan ko lang? Dalawa tayong gumawa nito. Pangarap natin? Hindi ba pwedeng maging bahagi siya nga pangarap na yon? Humarap si Marco sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ni Charla ang isang estranghero. Ang nga matang dati puno ng pagmamahal ay puno ngayon ng yelo. Hindi mo naiintindihan, Carla. Sa wakas, nabot ko na ang lahat ng pinahirapan ko. Isang pagkakamali lang at babalik ako sa simula. Hindi ako pwedeng magkaroon anak ngayon. Hindi ako handa. Walang sinuman ang handa, Marco, pagmamakaawa ni Charla, lumuluha na. Pero kinakaya. Dahil pamilya tayo. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong, isang bulong na mas masakit pa sa anumang siga. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, walang bahid ng anumang emosyon. Problema mo yan, hindi sa akin. Palaglak mo yan. May isang lumang box nang gagamit si Marco na naiwan sa apartment ni Gio. Mga lumang libro. Ilang damit, at mga memorabilia mula sa kanilang college days. Isang linggo na itong nakatambak sa isang sulo, at ngayon lang nakaroon ng oras si Gio na isauli ito. Habang papalapit siya sa pinto ng apartment ni Carla, narinig niya ang katahimikan. Isang kakaibang katahimikan? Hindi tulad ng karaniwang kapayapaan. Masyadong malalim. Masyadong mabigat. Kumatok siya. Carla? Marco? Tao po. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Medyo mas malakas. Pare. Carla. Buksan niyo to. Nang wala pa ring tugon, sinubukan niyang pihitin ang doorknob.
Nagulat siyang hindi ito nakalok. Dahan-dahan niyang itinula ang pinto. Ang unang bumungat sa kanya ay ang dilim. Nakasara ang lahat ng kurtina. Ang amoy ng adobo mula sa nakaraang gabi ay bahagya pa ring nanunuot sa hangin, ngunit ngayon ay may kasama na itong amoy ng kalungkutan. Carla. Tawag niya ulit. Ang boses ay mas mahina na, puno ng pag-alala. At doon niya narinig, isang mahinang hikbi. Galing ito sa kwarto. Dali-dali niyang ibinaba ang kahon at tinungo ang silid. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. At sa loop, sa sahig, sa tabing ang kama, nakita niya si Charla. Nakaupo. Nakayakap sa kanyang matuhod. Ang kanyang buho ay nakatakip sa kanyang muha. Ang kanyang mabalikat ay yumayani sa bawat tahimik na pag-iyak. Ang buong silid ay nasa kaguluhan. Ang aparado ay nakabukas, at ang isang bahagi nito ay wala ng laman. Ang bahaging laging para sa mga damit ni Marco. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa maugat ni Gio. Carla, anong nangyari? Tanong niya, lumuhod sa tabi nito. Nasaan si Marco? Itinaas ni Charla ang kanyang mukha. Ang nga mata nito ay namumukto at pula. May bakas ng mga tuyong luha sa kanyang pisngi. Nang makita siya nito, muli itong napahagulgol, isang iyak na puno ng sakit at pakabigo. Iniwan niya ako, Gio, sabi nito sa basag na boses. Iniwan niya ako. Hindi na kailangan ni Gio ngang paliwanag. Ang lahat ay malinaw na. Niyakap niya si Charla. Hinayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Habang ginagawa niya iyon, isang matinding galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Galit para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang lalaking pinakatiwalaan niya. Ang lalaking dapat sana'y nag-alaga sa babaeng ito na matagal na niyang minamahal sa katahimikan. Natakpuan ni Gio si Marco sa paborito nilang bar, umiinom ng beer, na parabang walang nangyari. Ang ngiti nito ay arogante, ang kilos ay kampante. Parang hindi ito mula sa paninira ng buhay ng isang tao. Oh, pare. Andito ka pala. Lika, inom tayo. I'm celebrating. Bati ni Marco, itinaas ang kanyang bota. Hindi umimik si Gio. Hinila niya ang isang upuan at umupo sa tapat nito. Ang kanyang mamata ay hindi bumibitiw sa mukha ni Marco. Nanggaling ako kina Carla, sabi ni Gio. Ang boses ay mababa at kontrolado. Biglang nabago ang ekspresyon ni Marco. Nawala ang ngiti. Anong ginagawa mo dun? Hinahanap ka, sagot ni Gio. Tinanong ko kung nasaan ka. Sinabi niya sa akin ang lahat. Tumawa si Marco, isang tawang mapakla, at walang kagalakan. Lahat. So sinabi na niya sa'yo na buntis siya. At sinisisi niya ako. Typical. Ay, hindi ba ikaw naman talaga ang dapat sisihin? Giit ni Gio, nararamdaman ang painit ng kanyang ulo. Anak mo yon, Marco. Hindi ko problema yon, sabi ni Marco, ibinaksa ang bote sa mesa. May mga pangarap ako, Gio. Hindi ko hahayaang masira yon ang isang pagkakamali. Sa sandaling iyon, hindi na nakapapigil si Gio. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay sumabo. Sa isang mabilis na kilos, tumayo siya, hinawakan ang kwelyo ni Marco, at hinila ito patayo. Pagkakamali? Sigaw niya. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Marco. Ang tingin mo sa anak mo ay isang pagkakamali? At si Carla? Pagkatapos ng 5 taon, basta mo na lang siyang itatapon na parang basura? Wala kang alam, Gio. Huwag kang makialam dito. Itinulak siya ni Marco. Ngunit ang galit ni Gio ay hindi na mapipigilan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Tumama ito ng diretso sa panga ni Marco. Napaurong si Marco, hawa ang kanyang muha. Gulat at galit. Tumayo si Gio sa ibabaw niya, hinihingal, ang kanyang kamao ay masakit at namumula. Ang nga tao sa bar ay nakatingin sa kanila. Simula ngayon, sabi ni Gio, ang boses ay punong kapaitan. Hindi na kita kaibigan. Hindi na kita kilala. Tinalikuran niya si Marco at naglakad palabas ng bar, hindi na lumingon pa. Ang pagkakaibigan nila ay tapos na. Sinira ito ngang kasakiman at kaduwagan. Pabalik ni Gio sa apartment, dala na niya ang isang supot ng mainit na lugaw at mga itlog. Nadatnan niya si Charla na nakaupo pa rin sa sahig, ngunit hindi na umiyak. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay blanko. Inilapa niya ang pagkain sa maliit na mesa. Kumuha siya ng isang mangkok at nagsalin ng lugaw. Inilagay niya ito sa harap ni Carla. Kain ka muna.
Sabi niya ng marahan. Kailangan mong magpalakas. Umilin si Carla. Wala akong gana. Umupo si Gio sa sahi, sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya lang. Pakaraan ng ilang minuto. Kinuha ni Carla ang kutsara at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Tahimik silang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok. Nang maubos ni Carla ang lugaw, tumingin siya kay Gio. Ang nga mata ay puno ng pasasalamat at kawalan ng pag-asa. Anong gagawin ko ngayon, Gio? Bulong niya. Nag-isa na lang ako. Tinitigan siya ni Gio. Nakita niya ang kanyang sakit, ang kanyang takot. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Isang pangako. Hindi ka nag-isa, sabi niya. Ang boses ay matatae at puno en isang damdamin na noon pa man ay naroon na. Hindi kita iwan, Carla. Alagaan kita. Alagaan natin siya. 4 na taon ang lumipas. Isang maraw na linggo ngang umaga. Ang amoy ngang sinanga at pritong itlog ay namumula sa kusina. Sa sala, isang batang lalaki na may malalaking bilugang mata at kulot na buho ang tumatawa ng malakas habang kinikiliti siya ni Gio sa sahi. Daddy Gio, tama na po. Tawa nga bata, si Liam. Suko na po ako. Sino muna ang pinakawapo mong daddy? Tanong ni Gio, hindi tinitigilan ang pakiliti. Ikaf po. Ikaf po. Daddy yo. Tumigil si Gio at niyakap ang bata. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Carla, may hawak na sandok, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang malabi. Ang sakit ng naraan ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito nga 4 na taon ng kapayapaan at pagmamahal. Si Gio ang naging sandigan niya, ang kanyang kanlungan, tinupad nito ang pangako nito, naging ama ito kay Liam sa lahat ng paraan maliban sa dugo. Sila ay naging isang pamilyang binuong pagkakataon at pagpili. Hoy, kayong dalawa. Sabi ni Carla. Tama na yan. Kakain na. Opo, mommy. Sagot ni Liam, tumakbo papunta sa kanyang ina. Nakangiting tumayo si Gio, pinakpagan ang kanyang damit. Ito na ang buhay nila. Simple, tahimik, masaya. Biglang may nakturbel. Nakatinginan sina Carla at Gio. Hindi sila nag-expect ng bisita. Naglakad si Carla papunta sa pinto. Habang si Liam ay nakakapit sa kanyang binti. Binuksan niya ito. At ang mundo nilang tatlo ay biglang huminto. Nakatayo sa labas ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang buho ay mayos na nakagisnan. Ang sapatos ay makintab. Ngumiti ito. Isang ngiting pamilya at nakakakilabot. Carla. Sabi ni Marco Gonzalez. Ang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Nabalik na ako. Parang isang multo mula sa nakaraan. Iyon si Marco, nakatayo sa may pinto, mas matangkat, mas matipuno, at balot sa isang aura ng tagumpay na hindi pamilyar kay Carla. Ang suot nitong suit ay marahil mas mahal pa sa upa nila sa apartment sa look ng 6 na buwan. Ang ngiti nito ay pareho pa rin ang ngiting minsang naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit ngayon, nagdulot ito ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang humigpit ang kapit ni Liam sa kanyang binti. Mommy, sino po siya? Bulong ng bata. Ang tini ay puno ng pagtataka. Bago pa man makasagot si Carla, isang anino ang dumaan sa kanyang tabi. Si Gio. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gio. Ngunit ang kanyang kilos ay sapat na. Tumayo ito sa pagitan nila ni Marco, isang tahimik ngunit matata na pada. Ang kanyang nga balikat ay tuwid, ang kanyang nga mata ay matalim. Isang malinaw na mensahe. Hanggang dito ka lang. Ngumiti si Marco, ngunit hindi umabot sa kanyang nga mata ang ngiting iyon nang makita niya si Gio. Gio, pare, kamusta na? Anong kailangan mo dito, Marco? Diretsong tanong ni Gio. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang pamilya ko. Sagot ni Marco. Ang tingin ay lumipat kay Carla at pagkatapos ay kay Liam. Gusto kong makita ang pamilya ko. Bumaling si Marco kay Liam, lumuhod para maging kapantay nito. Hello, Chem. Ako si Huwag. Sabi ni Gio, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. Hinabangan niya ng bahagya, sapat lang para harangan ulit ang tingin ni Marco kay Liam. Ang tensyon sa maliit na pasilyo ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Napalipat-lipat ang tingin ni Carla mula kay Gio, na ang muka ay parang batong hindi matinak, at kay Marco, na pilit pinapanatili ang kanyang kalmadong ngiti. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay.
Pumasok ka muna, Marco, sabi ni Charla, nagulat sa sarili niyang salita. Huwag tayong gumawa ng eksena dito. Isang mabilis na sulyak ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Marco. Isang tingin naman ng pakabigo ang nakita ni Carla mula kay Gio bago ito tumalikod at pumasok sa loop. Ang muling pakikitang ito ay hindi mainit. Ito ay alanganin at puno ng non-sinasabing salita. Si Marco ay naupo sa isang dulo ng kanilang maliit na sofa. Habang si Gio naman ay nanatili sa tabi ni Carla at Liam, na parabang isang bantay. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, si Gio ang bumasa nito. Liam, anak, halika muna tayo sa kwarto. Maglaro tayong robot. Bago ito umalis, tinapunan niyang isang makahulugang tingin si Charla, isang tingin na nagsasabing, mag-ingat ka. Naiwan silang dalawa ni Marco. Katulad nun, ngunit ibang-iba. He's a beautiful kid, Carla, sabi ni Marco. Ang boses ay malambing. Kamukang kamu. Hindi sumagot si Carla. Look, sabi ni Marco, sumandal paharap. Ang magasiko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Ang totoo. Kung ano man ang iniisip mo sa akin ngayon, malamang tama ka. Gago ako. Bata pa ako nun. Duwag. Makasarili. Lahat na. Pinakinggan lang siya ni Charla. Ang puso niya ay nakababantay, naghihintay sa kasunod na sasabihin. 4 na taon, Carla. 4 na taon kong pinagsisihan ang araw na iniwan kita. Araw-araw. Naksumikap ako. Nakpayaman. Inisip ko, kapag naging successful na ako, kapag kaya ko nang ibigay sa inyo ang lahat, babalikan kita. Babalikan ko kayo. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mata ni Carla. Handa na ako ngayon, Carla. Handa na akong maging ama sa anak ko. Hayaan mo lang akong patunayan. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ang salitang iyon ay tumago sa pada na 4 na taong binuo ni Carla sa paligid ng kanyang puso. Ang isip niya ay sumisiga nga huwag kang maniwala. Naalala niya ang sakit, ang luhang makisa niyang pinunasan, ang gabing hindi siya makatulog sa takot. Ngunit ang puso niya, ang isang maliit at hangal na bahagi nito, ay nagsimulang makinig. Tiningnan niya ang kanilang maliit na apartment. Ang lumang kasangkapan, ang mansa sa pada na hindi na matanggal. Simple lang ang buhay nila ni Gio at Liam, ngunit masaya. Ngunit ang mundong inaalok ni Marco, isang mundong may kumpletong pamilya para kay Liam. Isang ama na may pangalan. Isang ama na kayang ibigay ang lahat. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? Umalis si Marco nang may pangakong tatawa ulit. Naiwan si Carla sa sala, gulong-gulo ang isip. Lumabas si Gio mula sa kwarto, si Liam ay nakatulo na sa kanyang bisik. Maingat niyang inihiga ang bata sa kama. Pabalik niya. Ang mukha niya ay seryoso. Anong sinabi niya? Nagiwas ang tingin si Charla. Gusto niyang bumawi. Sabi niya, handa na siyang maging ama. Isang mapalang tawa ang kumawala kay Gio. Pagkatapos ng 4 na taon. Ngayon na lang. Carla, huwag kang magpapadala sa kanya. Paano kung nasasabi siyang totoo? Depensa ni Charla. Hindi ba may karapatan din si Liam na makilala ang ama niya? Ang salitang ama ay parang isang sampal sa mukha ni Gio. Humakbang ito palapit. Ang mata ay puno ng sakit na hindi nito itinatago. Ako? Ano ako? Carla? Ano ako sa buhay ni Liam sa nakalipas na 4 na taon? Alam mong hindi yon ang ibig kong sabihin, Gio, sabi ni Carla, ang boses ay lumambot. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, pero dugo pa rin niya si Marco. Dugo. Umiling si Gio, ang panga ay tumigas. 4 na taon, Carla. 4 na taon siyang wala. 4 na taon akong nakpupuyat kapag may laknat si Liam. Ako ang nagturo sa kanya kung paano magbisikleta. Ako ang kasama niya sa lahat ng Pasko at karawan niya. At ngayon, babalik lang siya na parang wala lang. At okay na. Tayo ang pamilya ni Liam, Carla. Tayo. Baka nagsiselos ka lang. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Carla bago pa niya ito napigilan. Natigilan si Gio. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na pagkabigo. Kung ang pag-alala ko para sa inyong dalawa ay pagsaselos para sayo. Sabi niya ng mahina, wala na tayong dapat pag-usapan. Tumalikod ito at pumasok sa sarili niyang kwarto, isinara ang pinto ng marahan. Ngunit ang dahan-dahang pagsarang iyon ay mas malakas pa sa anumang siga. Isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa.
Ilang araw ang lumipas. Tumawag si Marco gaya ng ipinangako. Niyaya niya si Charla at si Liam na mananghalian kasama ang kanyang ina. Kailangan niyang makilala ang apo niya, Carla. Importante ito sa kanya, sabi ni Marco sa telepono. Dahil sa namumong tensyon sa pagitan nila ni Gio, at sa kagustuhang patunayan marahil sa sarili niya na tama ang kanyang ginagawa, pumaya si Carla. Ang restaurant ay nasa isang mamahaling hotel sa Makati. Ang nga chandelier ay kumikinang. Ang nga kubiertos ay pila. At ang nga waiter ay gumagalaw ng may perpektong koordinasyon. Mundo ito ni Marco. Hindi mundo ni Carla. Si Doña Esmeralda Gonzales ay isang eleganteng babae na may buhok na perpektong nakaayos at mga alahas na kumikinang. Ngumiti ito nang makita sila, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. At naramdaman ni Carla na para siyang isang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ang matanong nito ay magagalang ngunit may patutsada. Oh, so sa Quezon City ka na lang pala nagtatrabaho ngayon. Kumusta naman ang arrangement ninyo ni Gio? Ngunit ang lahat ay nagbago nang bumaling ang atensyon ng matanda kay Liam. Nawala ang lamig sa mga mata nito, napalitan ng tunay na pagmamahal. Apo ko, sabi ni Doña Esmeralda, inaplos ang pisngi ni Liam. Ang gwapo-gwapo mo naman. Manang-mana ka sa lolo mo. Sa buong pananghalian, si Liam ang naging sentro ng atensyon. Kinuwento ni Doña Esmeralda ang tungkol sa kanilang pamilya, ang kanilang nga negosyo, ang Gonzales legacy. Habang pinagmamasdan ni Charla ang kanyang anak na ali sa kanyang lola, isang komplikadong emosyon ang namuo sa kanya. Ito ang buhay na maaring maging kay Liam. Isang buhay na comfortable at puno ngang oportunidad. Ngunit kasama nito ay ang presyon at ang kontrol ng pamilyang Gonzales. Kinabukasan, nakita ulit sila ni Marco sa isang coffee shop. Nagustuhan ka ni Mama? Sabi ni Marco. At mahal na mahal niya si Liam. Tumango lang si Carla. Carla, seryoso ako sa lahat ng sinabi ko. Papapatuloy ni Marco. Gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong maging opisyal ang lahat. Huminga ito ng malalim. Na para bang nahahanda para sa isang business proposal. Para maging opisyal ang lahat at para maibigay ko kay Liam ang lahat ng narapat sa kanya ang apelido ko, ang mana niya, ang lahat ng benepisyo ng pagiging isang Gonzales may isang bagay tayong kailangang gawin. Isang formality lang naman. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Kailangan natin ng DNA test. DNA test. Ang dalawang salitang iyon, nang sabihin sa kanya ni Carla ng gabing iyon, ay tumama kay Gio na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Hindi siya nagulat sa kayabangan ni Marco. Ang ikinagulat niya ay ang tila pagtanggap ni Charla sa ideya. Pumaya ka? Tanong ni Gio. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumiga. Isang formality lang daw, Gio. Paliwanag ni Charla, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Para maibigay niya kay Liam ang apelyido niya, ang suporta, lahat. Suporta. Hindi na napigilan ni Gio ang pait sa kanyang boses. 4 na taon, Carla. 4 na taon tayong hindi nangailangan ng suporta niya. Tayo ang bumuhay kay Liam. Tayo. Iba pa rin kung galing sa tunay niyang ama. Ang salitang iyon ay muling sumugat kay Gio. Tunay na ama. Napayuko siya, napasapo sa kanyang no. Sa kabilang galit niya kay Marco, isang kakaibang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Isang hindi may paliwanag na takot na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Para pigilan ang pagtatalo. At para na rin matapos na ang usapang ito. Sumuko siya. Sige. Sabi niya. Ang boses ay pagod na. Kung iyan ang gusto mo, gawin natin yan. Para matapos na. Ang loop ng collection center ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang pa-click ng keyboard mula sa reception. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Marco ay nakaupo sa isang silya, kumpiyansang nakadekwatro, nagbabasa ang isang business magazine na parabang naghihintay lang isang meeting. Si Charla ay nakaupo sa tabi ni Liam, ang nakamay ay mahigpit na makahawa sa ibabaw ng kanyang bag. At si Gio ay nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas ngunit wala namang nakikita. Mommy, bakit po tayo nandito? Tanong ni Liam, binasa ang katahimikan. Napatingin ang lahat sa bata. May kukunin lang tayo, anak, sagot ni Carla.
pilit na ngumingiti. Daddy Gio, kukuha po ba sila ng dugo? Tanong ulit ng bata, naalala ang huli niyang papunta sa doktor. Masakit po yun, di ba? Bago pa man makasagot si Gio, sumingit si Marco. Don't worry, Cham. Hindi sayo. Sa amin lang ni Tito Gio. Ang pagtawag nito sa sarili na tito ay parang isang insulto. Lumapit si Gio at lumuhod sa harap ni Liam. Hindi masakit, anak. Parang kagat lang langgam. At para sayo naman to, okay. Tumango ang bata. Kahit halatang nalilito pa rin. Nang tawagin na sila, ang bawat hakbang papasok sa maliit na kwarto ay parang isang marsa patungo sa isang hindi kilalang kapalaran. Isang nurse na may walang emosyong mukha ang kumuhang blood sample mula kay Marco, at pagkatapos ay kay Gio. Habang tinutusok ng karayom ang kanyang balat, napatingin si Gio kay Carla. Nakatingin ito sa sahig, ang mukha ay blanko. Sa isang saglit, naramdaman ni Gio na mas malayo sila sa isa't isa ngayon kaysa noong mga unang araw pagkatapos siyang iwan ni Marco. Ang masumunod na araw ay isang uri ng tortyo. Ang dating masayang tahanan ay naging isang lugar ng mailing na tingin at mga hindi natapos na pangungusap. Si Charla ay laging abala sa trabaho o sa pag-alaga kay Liam, iniwasan ang anumang pagkakataon na mapag-isa sila. Si Gio naman ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Isang gabi, hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya sa kama, binabagaba ng isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Ang utak niya ay bumalik sa gabing iyon, 4 na taon na ang nakalipas. Ang gabing sinabi sa kanya ni Carla ang lahat. Ang aalala ay pira-piraso at malabo, nababalot ng alak at matinding emosyon. Naalala niya ang bigat ng ulo ni Charla sa kanyang balikat habang umiyak ito. Ang amoy ng shampoo sa buhok nito. Ang alat ng ngaluha nito na humalo sa sarili niyang ngaluha nga awa at galit para sa kaibigan. Naalala niya ang paangat ng mukha nito, ang mata ay puno ng pasasalamat. At pagkatapos, naalala niya ang isang bagay na pilit niyang ibinabaon sa limot. Isang nananakaw na sandali. Ang paglapit ng kanilang mamukha. Isang halik. Mabilis lang, punong kalituhan, ngunit nangyari. Naalala niya ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, at ang kasunod na pagsisisi. Mabilis siyang lumayo. Naalala niya iyon ng malinaw. Siya ang unang umiwas. Inalalayan niya ang lasing na si Charla papunta sa sofa, kinumutan ito. Siya naman ay natulo sa isang upuan sa kabilang dulo ng sala, binabantayan ito mula sa malayo hanggang sa magumaga. Pero bakit na yon? Ang alaala ng halik na iyon ay nagdulot ng matinding pagkakasala. Dahil ba sa isang saglit, sa gitna ng kanyang awa, ay may isang bahagi sa kanya na nahangat ng higit pa? Ang katanungang iyon ang gumugulo sa kanyang isipan. Naiwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Dumating ang araw ngang resulta. Isang mensahero ang naabot ng isang malaking brown na envelope. Nakaupo sa sala sina Carla at Gio. Si Marco, na tila alam kung kailan darating ang sulat, ay bigla na lang sumulpot sa pinto. Mukhang iyan na, sabi ni Marco, ang boses ay punong kumpiyansa. Ang envelope ay parang isang bomba na nakapatong sa maliit na mesa sa kanilang gitna. Walang gustong gumalo. Walang gustong huminga. Si Charla ang unang kumilos. Ang kanyang magkamay ay bahagyang nanginginig habang kinukuha niya ang sulat. Ang tunog ng papel na pinupunit ay parang isang putok ng baril sa sobrang katahimikan. Inilabas niya ang isang nakatiklop na papel. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Inasahan ni Gio na titignan niya ito. Bibigyan siya ng isang malit na ngiti pasasalamat bago niya harapin si Marco. Inaasahan niyang makikita ang galit o pagkabigo sa mukha ni Charla habang binabasa nito ang pangalan ni Marco. Binuksan ni Charla ang papel. Binasa niya ito. Ang mukha niya ay dahan-dahang namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang ngalabi. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa isang ekspresyon ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. At pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng isang bagay na mas malala, isang uri ng sakit na hindi pa kailaman nakita ni Gio sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ngunit hindi siya tumingin kay Marco. Tumingin siya ng diretso kay Gio. Ang kanyang nga mata, na puno ngang lito at hindi may paliwanag na sakit, ay parang nga punyal na tumusok sa puso ni Gio. Gio. Bulong niya. Ang kanyang boses ay isang basa na hininga. Paano? Itinaas niya ang nanginginig na kamay na may hawak na papel. Hindi na ito kailangang basahin ni Gio. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang nga nakabot na letra sa ilalim ng isang pangalan. Ang kanyang pangalan.
Gio de Leon. 99.99% probability of paternity. Ang nga salitang nakasulat sa papel ay umiko sa paningin ni Carla, ngunit ang nga ito'y malinaw na malinaw. Ang pangalan ni Gio. Ang numerong 99.99%. Ang nga ito ay walang kahulugan ngunit sabay-sabay na nakpapaliwanag ng lahat. Ang utak niya ay hindi kayang iproseso ang impormasyon. Parang may isang malakas na ugong sa loob ng kanyang nga tainga, tinatabunan ang lahat ng iba pang tuno. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gio, isang mukha na nakbago mula sa pag-alala. Naging pakalito, at ngayon ay purong pagkagulat na katulad ng sa kanya. Paano? Ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pekeng ubo ang pumunit sa nakabibinging katahimikan. Si Marco. Anong nakasulat diyan, Carla? Tanong nito, kunwari nag-alala. Lumapit ito at sinubukang kunin ang papel, ngunit mabilis na umatras si Charla na parabang napaso. Ang ugong sa kanyang tainga ay napalitan ng isang umusbong na apoy. Ang apoy ng pagtataksil. Pero hindi ito ang pagtataksil na inaasahan niya. Ito ay mas malalim. Mas masakit. Ikaw. Sabi ni Carla. Ang boses ay nangingini sa galit. Ang daliri ay nakaturo kay Gio. Alam mo ito sa simula pa lang. Carla, hindi. Nagsimulang magsalita si Gio, humabang palapit sa kanya, ang nga kamay ay nakataas na parang sumusuko. Hindi ko alam. Maniwala ka, nagulat din ako. Emma, huwag kang lumapit sa akin. Sigaw ni Charla, ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. Sinungaling. Sinungaling kayong lahat. Ang sakit ng paabandona ni Marco 4 na taon na ang nakalipas ay sariwa pa rin, ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagong uri ng impyerno. Dahil ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo, ang taong naging kanlungan niya, ang taong itinuring niyang pinakamabuting kaibigan ay niloko siya sa pinakamasakit na paraan. Ginawa mo akong tanga. Gio. Sabi ni Charla. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mata. Maluhang mainit sa galit. Hinayaan mo akong isipin na si Marco ang ama. Hinayaan mo akong mabuhay sa isang kasinungalingan sa loob ng 4 na taon. Bakit? Para ano? Para manatili ako sa tabi mo. Carla, hindi ganon. Pagmamakaawa ni Gio, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi ko maalala ng malinaw ang gabing iyon. Pareho tayong lasing. Kaya sinamantala mo ako. Ako sa ni Carla, ang masalita ay parang mapunyal. Ang bawat salita niya ay tumatama kay Gio na parang isang pisikal na sampal. Nakita ni Charla ang sakit sa mga mata nito, ngunit binaliwala niya ito. Ang sarili niyang sakit ay mas matindi. Ang pakiramdam na pinataksilan ng dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay ay sobra-sobra. Si Marco, na kanina patahimik na nanonood sa isang tabi, ay biglang naksalita. Ang boses ay puno ng huwat na pakagulat at galit. Hindi ako makapaniwala sa'yo, pare. Tinalikuran mo ako noon dahil sa tingin mo ay duwag ako, pero ikaw pala ang ahas. Pinagtaksilan mo ako. Pinagtaksilan mo kaming dalawa. Tumahimik ka. Sabi na sigaw ni na Carla at Gio kay Marco. Umalis kayo. Sabi ni Carla. Ang boses ay malami at walang emosyon. Umalis kayong dalawa sa pamamahay ko. Ngayon din. Carla. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Gio. Wala na tayong dapat pausapan. Sigaw niya, itinutula ang ito palabas ng pinto. Pinaasa mo ako, akala ko iba ka. Mas masahol ka pa sa kanya. Isinara niya ang pinto ng malakas. Napasandal siya dito. At ang lakas na kanina lang ay nag-aalap sa kanya ay biglang nawala. Napapos siya sa sahi, at doon, sa gitna ng tahimikan ng kanyang nawasak na mundo, humagulgol siya. Isang iyak na walang tuno, isang iyak na namumula sa kaibuturan ng kanyang duro na kaluluwa. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Charla. Magapon siyang nakakulong sa kwarto kasama si Liam, niyayakap ang anak na parabang ito na lang ang natitirang toto sa kanyang buhay. Ang bawat tingin niya kay Liam ay isang paalala ng kasinungalingan. Ang mata nito, ang ilong, ang ngiti lahat ay biglang naging kay Gio. Kinahapunan, may malakas na katok sa pinto. Ayaw niya itong buksan. Ngunit ang pagkato ay mapilit. Baka si Gio. O si Marco. Kailangan niyang harapin ito. Pagbukas niya ng pinto, bumungat sa kanya ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Si Doña Esmeralda Gonzales. Pero hindi ito nag-isa.
May kasama itong dalawang lalaking nakabarong na mukhang mag-abogado. Carla, iha, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay matamis ngunit ang mga mata ay malamig na parang yelo. Narinig ko ang nangyari. Isang napakalaking iskandalo. Pumasok sila sa apartment ng walang paanyaya. Ang tingin ni Doña Esmeralda ay naglakbay sa paligid ng maliit na sala. Ang labi ay bahagyang nakakunot sa pakadisgusto. Pumunta kami rito para ayusin ang lahat sa mapayapang paraan, sabi ngang isa sa mga abogado, inilalapak ang kanyang malatang katat sa mesa. Hindi ko kayo maintindihan, sabi ni Carla, niyakap ang sarili. Simple lang, iha, sabi ni Doña Esmeralda. Itong si Joe de Leon ay halatang matagal nang may plano. Isang oportunista. Nilinlang ka niya, at nilinlang niya ang anak ko. At ngayon, ginagamit niya ang bata para makapasok sa pamilya namin. Napanganga si Charla. Ano? Hindi. Hindi ganon. Kahit gano siya kagalit kay Gio, alam niyang hindi ito oportunista. Huwag kang maging inosente. Papatuloy ngang matanda. Malinaw na ang lahat. Kinausap na namin ang magkapitbahay. 4 na taon na kayong nagsasama sa isang bubong. Isa itong napakalaking panoloko. Isang konspirasi para makuha ang pera ng Gonzales gamit ang isang batang inosente. Apo ninyo si Liam. Git ni Charla, kahit na ang masalitang iyon ay parang abo sa kanyang bibig. Hindi na mahalaga kung sino ang ama sa dugo, sabi ng abogado. Ang mahalaga ay ang kapakanan gata. Malinaw na hindi ito isang moral at matata na kapaligiran para sa pagpapalaki ng isang Gonzales. Kaya, may dalawa kang pagpipilian, Ms. Reyes. All. Binuksan ng abogado ang kanyang maleta at inilabas ang isang folder ng mga dokumento. Una, maari mong voluntaryong ibigay ang kustodya ni Liam sa pamilyang Gonzales. Bibigyan ka namin ng sapat na halaga para makapasimula ka magong buhay. Malayo dito. Namilo ang mata ni Carla. Hindi. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko. Kung ganon, sabi nga abogado, ang boses ay hindi na bago, mapipilitan kaming idaan ito sa korte. Inabot nito sa kanya ang isa pang dokumento. Ito ay isang petition para sa pansamantalang kustodya. Batay sa moral turpitude, conspiracy, at emotional distress na idinulot ninyo sa kliyente namin. Si Mr. Marco Gonzales, na siyang pinaniniwala ang ama sa loob ng maraming taon. Tinitigan ni Carla ang papel na nanginginis sa kanyang kamay. Petition, custody, moral turpitude. Ang masalita ay lumalanggo sa kanyang paningin. Ito ay isang bangungot. Isang bangungot na nakakatuto. Naramdaman niya ang pagbaksak ng kanyang ngatuhot. Napaluhot siya sa sahig, hawa ang tratsa na parang isang hato ng kamatayan. Mawawala sa kanya ang anak niya. Ang kaysa isang bagay na napapatata sa kanya ay kukunin sa kanya. Wala na siyang lakas. Wala na siyang paasa. Lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang pagkasira, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Tumingala siya. Nakatayo doon si Gio, ang mukha ay pagod at puno ng sakit, ngunit ang mata ay nag-aalap sa isang bagong determinasyon. Tiningnan niya si Charla na nakaluhod, ang papel sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ang mabisita. Lumapit ito at marahang kinuha ang papel mula sa kamay ni Carla. Binasa niya ito. Tumigas ang kanyang panga. Tumingin siya kay Doña Esmeralda. Ang tingin ay puno ngalit na hindi na nito itinago. Hindi ko hahayaang kunin nila si Liam. Sabi ni Gio. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Nakatingin kay Carla. Pagkatapos ay bumalin siya sa mga abogado. Pero para labanan ito, kailangan naming malaman ang buong katotohanan. Ang lahat nangyari sa gabing iyon. Ang pag-alis ni na Doña Esmeralda at ng kanyang mga abogado ay nagiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng kanilang ngabanta ay nanatili sa hangin, isang malamig at nakakakilabot na presensya. Naiwan si Carla sa sahig, nakatulala, habang si Gio naman ay nakatayo sa gitna ng sala, hawa pa rin ang petition paper na parang isang maruming basahan. Sa wakas, tumingin si Carla kay Gio. Ang galit sa kanyang mamata ay napalitan ng purong desperasyon. Totoo ba ang sinasabi nila, Gio? Isa ba itong malaking plano? Pinlano mo ba ang lahat ng ito? Ang tanong na iyon, kahit inaasahan na niya, ay tumama pa rin ng may sakit. Umiling si Gio. Hindi, Carla. Maniwala ka sa akin. Mahal ko si Liam na parang tunay na anak dahil iyon ang naramdaman ko, hindi dahil alam kong akin siya. Wala akong alam. Kung ganon, paano nangyari? Tanong ni Charla, ang boses ay basa.
Sinabi mo na hindi mo maalala. Kailangan kong malaman, Gio. Kailangan mong alalahanin. Ang kapakanan ni Liam ang nakasalalay dito. Tama si Charla. Hindi na ito tungkol sa kanilang nasirang tiwala o sa kanyang nararamdamang pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagprotekta kay Liam mula sa mga buitreng gustong sumila sa kanila. Umupo si Gio sa sahig, ilang talampakan ang layo mula kay Charla. Ipinikit niya ang kanyang mata, pilit na bumalik sa gabing iyon. Ang nga alaala ay dumating na parang mga pirapirasong salamin matatalim at hindi makakaduktong. Naalala ko ang pag-iyak mo. Nasimula siya. Ang boses ay mabagal at nag-aalinlangan. Uminom tayo. Pareho tayong uminom. Marami. Naalala kong sinabi mong iniwan ka ni Marco. Nakikinig lang si Carla. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Pagkatapos, naglapit ang mamukha natin, paamin ni Gio, ang bawat salita ay mahirap bikasin. Nahalikan tayo. Pero sandali lang. Carla, maniwala ka, ako ang unang umiwas. Naramdaman kong mali. Lasing tayo at nasasaktan ka. Itinigil ko. Alo? Isang mahinang hikbi ang kumawala kay Carla. Ang alaala, kahit malabo, ay nagsimulang bumalik din sa kanya. Ang pakiramdam ng kalituhan, ang pag-asa, at pagkatapos ay ang pag-atras ni Gio. Pagkatapos nun, papatuloy ni Gio. Dinala kita sa sofa dahil hindi ka na makalakat ng diretso. Kinumutan kita. Natulog ka kaagad. Atika? Tanong ni Carla. Natulog ako sa upuan. Sa tapat mo. Para bantayan ka. Kung ganon, paano? Hindi matapos ni Carla ang tanong. Ang lohika ay hindi magtugma. Kung natulog sila sa makahiwalay na lugar, paano nabuo si Liam? Napahawa si Gio sa kanyang ulo. May kulang. May isang itim na butas sa kanyang alaala na hindi niya matawid. Hindi ko alam. Pagkatapos nun, blanko na, hanggang sa magising ako kinaumagahan. Pilitin mo, Gio. Pagmamakaawa ni Carla. Pakiusap. Isipin mo. Ipinikit ni Gio ang kanyang mga mata ng mas mariin. Hinukay niya ang pinakailalim ng kanyang isipan. Pilit na hinahanap ang nawawalang piraso. Ang sala. Ang dilim. Ang amoy ng alak. At pagkatapos, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang tunog. Ang tunog ng pinto na dahan-dahang bumubukas. Napamulat si Gio. Ang mga mata ay nanlalaki. May dumating. Bulong niya. Sino? Hindi ko alam. Sobrang antok ko. Pero may anino sa may pinto. Isang anino ng isang lalaki. Nakita niya tayong natutulog. Nakita niya ako sa upuan at ikaw sa sofa. Oga. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Carla. Sino ang may susi sa apartment mo noon, Gio? Tanong ni Carla, ang boses ay nangingini. Nakatinginan sila, at sa kanilang mga mata, isang pangalan ang nabuo. Marco. Isang bagong alaala ang sumulpot sa isip ni Gio, mas malinaw kaysa sa dati. Ang anino ay hindi lang tumingin. Lumapit ito kay Charla na natutulog. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Si Gio, na nasa pagitan ng pagiging gising at tulo, ay walang nagawa. Ang kanyang katawan ay mabigat, ang kanyang isip ay parang putik. Akala niya ay panaginip lang. Isang masamang panaginip. Pagkatapos nun, wala na siyang maalala. Isang kasuklam-suklam na ideya ang nasimulang mabuo sa isipan ni Gio. Isang ideya na napakadilim, napakabrutal, na halos ayaw niyang isipin. Ngunit ito na lang ang tanging paliwanag. Hindi na napaalam si Gio. Tumayo siya at tumakbo palabas ng apartment. Ang kanyang dugo ay kumukulo sa isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Galit na mas matindi pa kaysa nung sinuntok niya si Marco sa bar. Natagpuan niya si Marco sa parking lot ng isang mamahaling kondominium, papasakay sa kanyang bagong kotse. Hinilas siya ni Gio palabas at isinandal sa pader. Alam ko na, sabi ni Gio, ang boses ay kalmado ngunit puno NG panganib. Ngumisi si Marco. Alam ang alin? Na ikaw ang ama? Congratulations. Pare. Medyo huli na nga lang. Hindi ako ang ama. Sabi ni Gio. Tinititigan si Marco ng diretso sa mata. At hindi rin ikaw. Nawala ang ngisi sa mukha ni Marco. Pero bumalik ka ng gabing iyon, papatuloy ni Gio. Pagkatapos mong iwan si Carla, nakita mo kaming natutulog. At may ginawa ka. Ang mukha ni Marco ay namutla. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gio ang takot sa mga mata ng dating kaibigan. Wala akong alam sa sinasabi mo.
Anuan? Huwa ka nang maksinunggaling, Marco. Sigaw ni Gio, sinunto ang pada sa tabi mismo ngang ulo ni Marco. Bumalik ka dahil nagsisi ka, o dahil sa konsensya mo, o dahil sa galit. At nakita mo siyang natutulo at walang kalaban-laban, at sinamantala mo siya. Hindi umimik si Marco, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang pagamin. Napuno ng pakasuklam si Gio. Ang lalaking ito ay hindi lang duwa. Isa siyang halimaw. Ang resulta ng DNA ay hindi nakpapakita na si Gio ang ama. Ipinapakita lang nito na hindi si Marco ang ama. Ang buong teorya nila ay mali. Hindi pala si Gio ang nakabuntis kay Charla. Pero mas malala pa pala ang katotohanan. Si Marco, na nakabawi na mula sa pagkagulat, ay muling ngumisi, isang ngising demonyo. So, alam mo na. Anong gagawin mo? Walang maniniwala sa'yo. Alaala lang isang lasing laban sa salita ng isang respetadong businessman. Walang ebidensya. Ha? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Sabi ni Gio, humabang paatras, ang kanyang nga mata ay malamig. Tumingin siya kay Marco na may pagkasuklam. Patunayan mo. Hamon ni Marco. Hindi ko kailangang patunayan, sagot ni Gio. Ang kanyang boses ay puno ng isang nakasisinda na katiyakan. Tumalikot siya. Si Carla ang mapapatunay, Aizen. Naglakat siya paalis, iniwan si Marco na nakasandal sa pader. Ang maskara ng kumpiyansa ay unti-unting nabibita. Napapalitan ng isang damdaming matagal na nitong hindi naramdaman. Purong takot. Ang nasalita ni Gio ay umaling-awngaw sa isipan ni Carla, na iwan ng isang malamig na takot na mas masahol pa kaysa sa pagtataksil. May ginawa ka ng gabing yun. Nang bumalik si Gio sa apartment, hindi niya ito kailangang tanungin. Nakita niya ang sagot sa mga mata nito, isang halong galit, pakasuklam, at awa para sa kanya. Umupo ito sa tabi niya at sinabi ang lahat. Ang hinala nito, ang pag-amin sa pamamagitan ng katahimikan ni Marco. Habang nagsasalita si Gio, ang mapira-pirasong alaala ni Carla mula sa gabing iyon ay nasimulang makabit-kabit. Ang pakiramdam na hindi siya naiisa sa dilim. Isang pamilya na amoy ang pabango ni Marco. Isang bigat sa kanyang katawan na ipinagwalang bahala niya bilang isang masamang panaginip. Isang malakit na pakiramdam sa kanyang balat kinaumagahan na inakala niyang dalalangang over. Hindi ito panaginip. Ito ay isang bangungot na totoo pala. Ang galit niya kay Gio ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-umapaw na pasasalamat. Ang lalaking ito, na inakusahan niya ngang pinakamasamang bagay, ang siya palang tanging paraan niya para malaman ang katotohanan. Ang lalaking ito, na nasaktan niya ng husto, ang siya pa ring lumalaban para sa kanya. Kinaumagahan, tumawa ang abogado ni Doña Esmeralda, nayayayang isang pagpupulong para plansahin ang madetalyeng kasunduan. Ito na ang pagkakataon. Sinabi ni Carla na papaya siya makipausap, sa isang kondisyon, dapat naroon silang lahat. Siya, si Gio, si Marco, at si Doña Esmeralda. Ang conference room sa law office ay malamig at formal. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogani ay nagsilbing linyang labanan. Sa isang dulo ay si Doña Esmeralda, mukhang reyna sa kanyang trono, at sa tabi niya ay si Marco, na pilit na napapakita ng kumpiyansa ngunit ang nga mata ay hindi mapakali. Sa kabilang dulo naman ay si Charla at si Gio, magkatabi. Ang kanilang presensya ay isang nakakaisang prente. Mabuti naman at nakpakita kang katinuan, iha, sabi ni Doña Esmeralda, hindi man lang tumitingin kay Gio. Let's make this quick. Pipirmahan mo lang ang makapapeles at ibibigay namin sayo ang tseka. Hindi umimik si Charla. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Bago ang lahat, sabi ni Carla, ang boses ay matatag at walang panginginig. May isa lang akong tanong. Marco, anong ginawa mo pagkatapos mong iwan ako 4 na taon na ang nakalipas? Natigilan si Marco. Napatingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakakunot ang no. Anong klaseng tanong yan? Umalis ako. Nagpunta ako sa bar. At pagkatapos? Jeet ni Carla. Umuwi ako sa bahay ni Mama, sagot ni Marco, nagsisimula ng pakpawisan. Sinungaling, sabi ni Gio nang mahinahon mula sa tabi ni Carla. Dahil bumalik ka sa apartment, nakita mo kaming natutulo ni Carla. Isang kasinungalingan. Siga ni Doña Esmeralda, tumayo. Ginagawa ninyo ito para sirain ang pangalan ng anak ko. Kung kasinungalingan. Sabi ni Charla. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Marco. Bakit ko naalala ang amoy ng pabango mo ng gabing iyon habang natutulog ako?
Bakit ko naalala ang bigat ng katawan mo sa ibabaw ko? Na inakala ko masamang panaginip lang. Ang bawat salita ni Carla ay parang isang dago sa mukha ni Marco. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha, ang maskara niya ay nabasag. Marco, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang paratang ng babaeng ito, utos ni Doña Esmeralda, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ngunit si Marco ay hindi makasagot. Napayuko na lang siya, isang kilos ng pagkatalo at kahihiyan. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Doña Esmeralda ay gumuho. Ang kanyang perpektong anak, ang tagapagmana ng pangalan ng Gonzales, ay hindi lang paladuwak. Isa itong kriminal, napopo siya sa kanyang silya. Ang kanyang matigas na postura ay biglang nanghina, ang kanyang muha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang kaso ay ibinasura. Ang iskandalo ay hindi na lumabas sa publiko, ngunit si Marco ay tuluyang nawala sa mataas na lipunan, ipinadala ng kanyang ina sa ibang bansa para takasan ang kahihiyan. Ang hustisya ay tahimik, ngunit para kay Carla, sapat na iyon. Ang mahalaga ay malaya na siya. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos en lahat, nakaupo sina Carla at Gio sa may dalampasigan. Pinapanot si Liam na masayang nagtatampisaw sa tubig. Gio, sabi ni Carla, binasa ang katahimikan. Patawarin mo ako. Tuminjin si Gio sa kanya. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa'yo, pagpapatuloy ni Carla, ang nga luha ay nagsimulang tumulo. Dahil sinaktan kita. Ikaw ang naging biktima sa lahat ng ito, pero ako pa ang nagalit sa'yo. Umiling si Gio at kinuha ang kanyang kamay. Naintindihan ko, Carla. Nasaktan ka rin. Pareho tayong nasaktan. Tahimik silang nagmasid sa papalubo na araw. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ay nakpalaya sa kanila. Ang resulta ng DNA ay hindi na mahalaga. Kung sino man ang biological father ni Liam, isang bagay ang sigurado, si Gio ang kanyang ama. Hindi man ako ang tunay na ama sa dugo, sabi ni Gio, na parabang nabasa ang kanyang isipan. Pero ako ang pinili niyang maging tatay. At iyon ang mas mahalaga. Oh, ngumiti si Carla, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hinikpitan niya ang hawa sa kamay ni Gio. Dito, sa tabi ng lalaking ito, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang nasa bahay siya. Ilang buwan ang lumipas. Ang kanilang buhay ay bumalik sa isang bagong uri ng normal, isang normal na mas matata, mas tapat. Isang araw, sa parehong dalampasigan, habang sila ni Liam ay natatayo ng kastilong buhangin, lumuhod si Gio sa harap ni Carla. Hindi sa buhangin, kundi sa isang tuhod. May kinuha itong isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Carla Reyes, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ako perpekto. Hindi perpekto ang simula natin. Pero sa bawat araw sa loob na 4 na taon, at sa bawat araw na darating pa, isa lang ang sigurado ko. Mahal kita. Mahal ko kayo ni Liam. Papakasalan mo ba ako? Sa pagitan ng kanyang maluhan ng kaligayahan, tumango si Carla. O Gio. O. Afotala. Isinuot ni Gio ang singsing sa kanyang daliri. Tumakbo si Liam at niyakap silang dalawa. At habang yakap nila ang isa-isa, sa ilalim ng kulay kahel na langit, naintindihan ni Carla ang lahat. Ang isang pamilya ay hindi nabubuo ang isang gabi ang pagkakamali o ang isang masakit na nakaraan. Ito ay itinatayo. Araw-araw. Sa pamamagitan ng pagpili na manatili, ng pagpili na magpatawad, at hindi pagpili na magmahal. Tumingin siya sa lalaking kanyang pakakasalan. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang ama ng kanyang anak, ang kanyang kanlungan. Salamat. Bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Salamat. Dahil ikaw ang naging kanlungan ko. At dito nagtatapos ang kwento ni Carla, Gio, at ng kanilang munting si Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat, aming nga tapat at minamahal na tagapakinig. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong nakaramdam ng bawat sakit, pait, at pag-asa. Kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Carla. Nagalit sa mga pagkakamaling nakaraan. At kinilig sa mga tahimik na sakripisyo ni Gio. Ang bawat eksena ay nilikha hindi lamang ng mga salita, kundi nga totoong emosyon na umasang abot at dadampi sa inyong mga puso.
Ang kwento ni Carla at Gio ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dugo o sa isang pagkakamali ng nakaraan. Ito ay isinusulat sa bawat araw ng pananatili, ng pag-alaga, at ng pagpapatawad. Isang paalala na ang pamilya ay hindi palaging natatakpuan, ito ay binubuo, pinahahalagahan, at ipinaglalaban. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng paasa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na isang mas magandang umaga. Ngayon, gusto naman naming marinig ang inyong salubin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumata sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat isa po sa mga ito ay aming binabasa at lubos na pinahahalagahan. Mula sa bumubuong channel na ito, ako po ang inyong manunulat, na taos pusong nakpapasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento.